aka Sagitnet! Alright, okay, mga bobotante, nagkautang kayo ng 14 trillion peso. Okay, mga bobotante, ang inyong mga anak ay, yung mga ipapanganak pa, ay may utang na 130,000 pesos. Yung mga binagbubuntis pa, hindi pa inaanak, may utang na. Yun, okay? So anyway, i-justify natin kung bakit tayo lumobo yung nagkaroon ng ganung utang, okay? So, yun ay nangyari sa panahon ni Duterte, okay? So, nung panahon ng Marcos ay malaki din ang utang natin, pero mababayadan na yun sa 2025. So, meron na tayo panibagong utang na naman. Anyway, ganito gagawin natin ha. In fairness, okay, salita, tatlong bagay na, kasi dalawang bagay ito eh. Yung kanilang, yung good investment at saka yung corruption. Yun lang ang nakikita natin na dahilan kung bakit lumobo ng gano'n ang ating utang. Okay? So, okay, tatlong bagay muna ha. Unahin ko to ha. Okay, mga bobotante, natatandaan nyo ba yung Parmali Scandal? Okay, yung ang laking pera doon, bilyon-bilyon yun. So, hindi napakinabangan yun. Okay, so obviously na there's a corruption. Okay, yung mga computer na triple price, napakalaking numero din noon. Anyway, binadiscover na naman lately, ito tungkol sa mga irrigation. Actually, medyo may pagka-ghost account yun eh, dahil hindi makita eh. So, billion, hundred of billions din yun. So, ngayon, isihisi ngayon sa mga kontraktor, okay? Dahil may mga ilan na mga hindi nakatuloy ng mga project. But, may lusot naman ng mga kontraktor dito dahil sasabihin nila na kaya hindi nakatuloy ay talagang wala nang pera doon sa pababa. Okay, gagawa na, sasabihin nila na talagang short ang budget na kuha na ng mga magnanakaw sa taas. So anyway, yun ang problema. So maraming mga analyzer at sinasabi nila kung yung pera nyo sa laki ng amount na yun, yung 100 of billions sa mga irrigation na yan ay ininvest at naging totoo at naging seryoso, ay baka hindi na tayo umakat ng bigas, okay? So, natatandaan ko, nung nangangampanya si Tatay Digong, meron siyang mga binanggit ng mga matatamis na bagay na ang problema sa Pilipinas, walang pagawaan ng bakal. There was a time na merong pagawaan ng bakal sa iligan, pero nabenta daw sa private. So, gusto niya magkaroon ng maraming pagawaan ng bakal. Kung may pagawa ka ng bakal, napakaraming trabaho naghihintay niya. Ano yung pababaya? Pagka ang daming trabaho niya dahil yung bakal hanggang sa maging manufacture, okay? So, ang daming mga nasayang. Kung yung mga irrigation ay nagawa, ay baka daw tayo nag-export ng bigas ngayon. So, yun ang problema. Problema, nagpunta tayo sa maling direksyon. Hindi naman nag-invest ang China dito, okay? Kung mag-i-invest ang China sa kanilang interest lang. Okay? Okay, lalagyan namin kayo ng mga ng mga communication, pero sa kondisyon sa loob ng inyong military base, yung mga ganun. So, magtatayo kami ng pogo para maging magsusugal ang mga tao sa inyo. Okay? Maglalagay kami ng mga drug lord namin, diyan namin tatapot para maghirap kayo. Walang interest ang China na tutulungan ng Pilipinas na lumakas. Bakit nga natutulungan lumakas ang Pilipinas? Kailangan nila ng leverage dito sa Taiwan para makuha ang Taiwan. Kailangan masakop nila ang Pilipinas. At ang problema dito ay talaga nakakuha sila ng mga makapili. So, ang Pilipinas talaga ay natayo sa alanganin. Okay? So, araw do, maraming mga tao nag-iisip na talagang gusto nila maghirap ang Pilipinas. Parang sinadya. Oh. At yung korupsyon, ang problema sa korupsyon, dalawang grupo yan. Pagkatungkol sa pera, hindi sila nagkakabanggaan dahil naariglo sa hatian. Okay? Although magkaiba sila ng prinsipyo, yung isa ay pro-America, yung isa ay pro-China, pero pagdating sa pera at saka sa hatian ay
totoo yung yung agenda ng unit teams na magkaisa. Yo! Yo, 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 yo! Okay? So, anyway, ito ang kapalaran ng mga Pilipino. Okay? So, andito tayo sa ganitong sitwasyon. Alright, let's go back to unit teams. Nakapamore! O kaya unit teams. Ito ang problema sa unit teams, okay? Talagang organized crime to. Ang problema sa unit teams ay parang gangin eh. Gagawa na may kasalanan yung isa, alam nila yung kasalanan mo at alam din nila ang at alam mo rin ang kasalanan nila. So hindi ka pwedeng mag-snitch basta-basta. So it will end up na mag-settle na lang, okay, sa difference nila. Basta maghatian. So give and take. You scratch my back, I scratch your back, okay? So medyo pero patuloy yung kanilang girian dahil sa susunod na eleksyon. So ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Kawawa talaga yung mga nasa baba, mga taong bayan. Okay, kung napapansin niyo itong lately ay ang isa pa mga ko lang to, ang isa pa mga problema ng Pilipinas ay itong mga vlogger na bayadan, okay? Nagiging tagatahol sila at saka pagka may mga issue, mahirap nang hanapin yung mga kaso na magnanakaw dahil patong-patong eh, one subject to another. Okay, pagka nagkakagulo, pagkataong bayan ay making sa clarification, ilan lang naman ang opposition eh. Pag may kinaklarify sila, bigla na lang parang merong wag na dog. Merong mga agaw na eksena. Okay, si Robin Padilla. Yun, mga bubutante. Yan ang okay? Ito lately, itong walang yang napakawalang yan ito eh. Itong namukpok ng baril sa siklista. So, ito na lang ang magpapatunay talaga kung hindi nila kinikilala ang batas sa Pilipinas. Okay? Ganito kawawalang ya. Okay. Ngayon, singit ko lang natin, lipat muna tayo dito sa subject na to. Kasi hot na hot ito eh, itong walang yang matandang ito eh. Ngayon, sila pa nagreklamo, nagpa-press conference pa siya, kapal ng mukha. And then, at yun daw mga kamag-anak niya, nagko-complain, at sila daw parang sila pangaping-api. So, okay, tayo naman Kristiyano, ayaw naman natin na may papanalangan natin na magbago. Okay, ang isang tao kung nagkamali, give naman second chance. Pero itong si Kupal na to, nagpa-press conference pa. At siya pa ngayon na parang pakiramdam niya siya aping-api, pati daw yung kanyang kanyang mga pamilya na dadamay o kasalanan doon ng mga social media. Buti nga wala na ngayon mga NPA eh. Baka magsulputan naman mga NPA pagka ganyan ng mga sitwasyon eh. Yun ang masama dito eh. Oo, dahil pagka naghintay ka nga naman sa justice eh, matagal eh. Okay? Kaya thank you nga pala kay meron tayong tulpo. Okay, na talagang isinisingit niya na kailangang agarang hustisya. So it makes sense na rin yung kay Tulpo. Kaya kung sabihin nila na si Tulpo ay ay walang due process, okay? Ang walang mga due process ay mga walang ya. Okay? Pero si Tulpo ay talagang okay, anyway, so ibang subject 'yon. So suportahan natin si Tulpo. So balik tayo dito sa kay walang yang matanda. Ano kaya kung merong manggulpe sa kanyang anak, baka sakali magbabago itong taong ito. Yung anak niya babatukan ng palagay kay yun, per yun. Okay? So medyo politically incorrect na sabihin yun, pero ay wala namang hustisya. Paano yung hustisya ng isang tao? Okay, napanood ko yung detail information. Naku po, kawawa naman, 800 daw yung pera, kinuha pa yung 500, at yung mga walang yung kapwa niya pulis ay talagang binaligtad pa, siya pa ngayon ang mali. So ay yun isang produkto ng gobyerno ng Pilipinas.
idagdag natin to ay medyo hot ito eh. Si Sandro Marcos ay medyo madaming nagalit. Kasi merong issue na, alam niyo naman yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay kinu-question ng akbaya. Tatatlo na nga lang yun, yung party list na na mga congressman, okay? So kinu-question nila yung 125 confidential fund ni Sara Duterte. So itong si Sandro Marcos ay pumapel at pinatayan pa nga ng microphone eh. Okay, gusto ng mga akbayan maging transparent, magpaliwanag si Sara at naniniwala sila na hindi may anomalyang nangyayari. So ngayon, magtataka, akala ba natin magkaaway itong Marcos at saka itong Duterte. So, okay, may paliwanag tayo yan. Kung napapansin nyo sa mga bayan-bayan, minsan yung dalawang magkapatid maghihiwalay ng partido para kung sino man ang matalo ay may kasangga sila. Okay? Parang mga Chinese na na lahat nagko-contribute sila para kahit sinong manalo ay kasali sila. So, palagay ko yun, okay? Yun ang dahilan. Plus, another thing, pagdating sa pera, ay may magandang hatian ng mga yan. Like what I said, may alam silang baho sa isa't isa. So, kasundo sila sa bagay na yun. So, kaya nagtatakipan sila. Ay, patuloy ni Sandro Marcos ang investigasyon. You know, very annoying kasi si Sandro Marcos, compared sa ibang mga tatandang politiko na marami ng experience, parang may OGT, pero siya nagpapatakbo. Yun ang marami sip-sip sa kanila dahil pera-pera nga lang ang nangyayari. Wala nang talagang dignidad. Pera-pera, sip-sipan, okay? Dahil si Sandro Marcos merong boses sa Kongreso. Okay? Supposed to be OGT siya dahil first time. Parang sa Senado, madami mga OGT. Every time na maghalal tayo ng taga-Senado, puro mga OGT, kalahati. Yun. Yun ang problema. Paano uusod niya naman itong Kaya buhol-buhol ang Pilipinas. So, sa palala ang nangyari. At tayo na, ito mga tatalakay natin mga subject ng mga padating. Okay? So, napakaganda ng mga padating nating subject. At the mission. Okay? Hahanapin ko yung mga ulaga. Madami mga magagalit pero that's okay. Anyway, yung mga nanonood po I really appreciate na nanonood kayo at nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. Siyempre, hindi naman natin na mapiplease ang lahat ng tao. At uso ngayon talaga yung may mga kanya-kanyang puon. Natatandaan nyo ba yung mga previous vlog ko na siguro mga first year o second year may lalabas na katotohanan, may mag-i-snitch na hindi nakuha ang gusto niya. Okay? Okay, maraming mga vlogger kayo katulad ni Maharlika, hindi siya naka-cash out. Chiching! Okay, so kaaway na yan. Same thing do sa mga SD card. Ang pakiramdam nila, hindi sila nabigyan, mas deserve sila. Parang may utang na loob sa kanila. So, maraming mga napuprostrate na mga kasamahan ng mga unit tips na hindi nakakuha ng Taliano Gold. Yo! So anyway, marami tayong mga padating na video. Okay, so I'll see you on my next vlog. Alright, peace out.